Habang ang mundo ay gumigising, isang armada ng mga higanteng aluminyo ay nawawala sa langit. Hindi ito nagkataon. Ang pandaigdigang kalakalan ay nakadepende sa isang network na humihinga lamang sa ganap na kadiliman. Habang ikaw ay natutulog, ang mga kolosus na elektroniko ay naghahatid ng pintig ng ekonomiya sa isang estratehikong katahimikan, iniiwasan ng trapiko sa araw sa mga dahilan na hindi alam ng karamihan. Hindi lamang ito lohistika. Ito ay isang pakikipaglaban sa pisika, sa init at sa oras. Bakit kailangan ng sistema ang gabi upang mabuhay? Ang sagot ay, mag-iiwan sa iyo na nakatingin sa langit. Magsisimula na tayo. Ang imposibleng pangako na nagpabago sa mundo. Ang lahat ay nagsisimula sa isang simpleng parirala na ating tinanggap na bilang normal. Darating bukas. Ang pangakong yan, na ngayon ay tila isang karapatan, ay isang himalang lohistika ng iilang dekada pa lamang. Noong mga dekada 70, ang bilis ng kalakalan ay nakatali sa barko, sa tren at sa truck. Ang ideya na ang isang pakete ay tatawid sa isang kontinente sa loob ng 12 oras ay science fiction noon. Hanggang sa isang kumpanya, ang Federal Express, ay nagpasya na ang fiction na yon ay magiging kanilang negosyo. Naunawaan nila na upang makamit ito, hindi nila maaaring basta na lamang dagdagan ang mga flight sa isang network ng mga pasahero. Kailangan nilang muling imbento ang heograpiya ng transportasyon mula sa simula. Doon ipinanganak at ginawang perpekto ang modelong hub and spoke o sentro at mga radyo. Isipin ang isang gulong ng bisikleta. Ang gitnang ehe ay isang napakalaking paliparan, ang hub, na idinisenyo ng eksklusibo para sa karga. Ang mga radyo ay ang mga ruta na naguugnay sa sentrong yon sa 12-12 ng kung minsan ay daan-daang mas maliliit na lungsod, ang mga spokes. Ganoon gumagana ang mahika o sa madaling salita, ang malupit na inhenyeriya. Sa buong araw, libu-libong mga truck at mga van ang kumukuha ng mga pakete sa buong bansa. Sa pagdating ng hapon, ang mga paketeng yon ay nagtatagpo sa mga katamtamang laki na eroplano na lumilipad mula sa kanilang mga lungsod at nagtutungo hindi sa kanilang huling destinasyon, kundi sa hub. Lahat ay lumilipad patungo sa parehong punto, sa parehong bintana ng oras. Habang ang mundo ay natutulog, sa sentrong yon ay nagaganap ang tunay na himala. Milyon-milyong mga pakete. Ang idinidiskarga, otomatikong kinaklasipika sa isang labirinto ng mga conveyor belt na nagpapaalala sa isang pelikulang science fiction at muling inilalagay sa loob ng ilang oras sa ibang mga eroplano na pupunta sa kanilang huling destinasyong lungsod. Sa bukang liwayway, ang mga eroplanong yon ay lumalanding at ang mga kalakal ay inihahatid. Bakit ang balay na ito ay imposible sa araw? Ang dahilan ay ang oras. Ang modelo ay humihiling na ang buong proseso ng konsentrasyon, klasipikasyon at muling pamamahagi ay maganap sa isang bintana ng sa pagitan ng 6 at 8 oras. Kung susubukan mong gawin ito sa araw, mabubunggo ka sa isang pader na hindi malalampasan, ang pagsisikip sa himpapawid at sa lupa. Ang mga slot sa oras sa mga mahahalagang paliparan ay parang ginto, okupado ng mga flight ng pasahero na mas kumikita bawat upuan. Ang mga langit ay puno, ang mga ruta ay mas mabagal dahil sa mga pattern ng paghihintay, at ang mga daanan patungo sa mga paliparan ay parang paradahan. Ang isang pagkaantala ng isang oras sa isang solong spoke ay sisira sa buong kadena na magdudulot sa pangakong bukas na maglaho. Ang gabi, sa kanyang katahimikang pang-operasyon, ay ang bakanteng canvas kung saan ang komplikadong pinturang lohistika na ito ay maaring isagawa ng walang panghihimasok. Ito ang tanging turno ng trabaho na sapat ang haba, tahimik at predictable upang orkestrahin ang gayong araw-araw na himala. Ang bale ng hating gabi, matinding sinkronisasyon. Upang maunawaan ang laki ng kontroladong kabaliwan na ito, dapat nating bisitahin ang isa sa mga pangunahing templo nito. Kunin ang pandaigdigang paliparan ng Memphis sa Tennessee
ang pandaigdigang super hub ng FedEx. Sa pagitan ng alas 11 ng gabi at alas 4 ng madaling araw, ang lugar na ito ay humihinto sa pagiging isang paliparan upang maging tumitibok na puso ng isang hayop na lohistika. Isipin ang eksena. Sa dilim na pinaliliwanag ng libu-libong mga ilaw na sodium, 12-12 ng mga eroplano, mula sa maliliit na kargwero hanggang sa dambuhalang Boeing 777 ay lumalanding sa isang halos tuloy-tuloy na daloy. Ang bawat isa ay may bintana ng pagdating na kinalkula sa bawat minuto. Sa lupa, isang armada ng mga sasakyang pangserbisyo, mga traktor ng platform, mga truck ng gasolina, mga kagamitan sa pagdideskarga, ay gumagalaw na may militar na koreografya upang asikasuhin ang bawat sasakyang panghimpapawid sa mga turno na hindi hihigit sa 45 minuto. Ang pakete na dumating sa isang eroplano mula sa Seattle ay idideskarga at ilalagay sa isang conveyor belt na lumulubog sa isang napakalaking gusali. Sa loob, ang tunog ay nakabibingi. Ang langit-ngit ng mga belt, ang ugong ng mga motor, ang palagiang click ng mga laser scanner. Dito, ang automatikong sistema ng klasifikasyon, isang matalinong gulo ng mga belt at mga diverter, ay binabasa ang etiketa ng bawat isa sa mahigit 1.5 milyon mga pakete na dumadaan gabi-gabi. Sa isang hipnotikong presisyon, idinidirekta sila nito patungo sa isa pang partikular na belt na magdadala sa kanila sa eroplano na lilipad patungong Boston o Miami o Los Angeles. Ang estadistika ay nakakamangha. Sa oras ng peak, ang sentrong ito ay maaring magproseso ng mahigit 500,000 pakete sa loob ng 60 minuto. Sa mga sandali ng pinakamataas na aktibidad, isang eroplano ang lumilipad o lumalanding bawat 37 segundo. Ito ay isang industrial na bilis ng tibok ng puso na imposibleng mapanatili sa anumang iba pang sandali ng araw. Ang lahat ng frenetikong pagsisikap na ito ay may iisang layunin. Unahan ng mga minuto ang bukang liwayway. Ang panahong ito ay kilala bilang critical na bintana. Nagsisimula ito kapag ang huling truck ng paghahatid sa araw ay dumating sa hub kasama ang mga paketeng kinuha noong hapong yon, at natatapos kapag ang unang eroplano ng umaga ay lumipad patungo sa destinasyong lungsod nito upang ang mga pakete ay maikarga sa mga truck ng paghahatid sa umaga. Ito ay isang bintana na hindi maaaring palawakin. Ang araw, na walang pakialam sa lohistika, ay sisikat sa isang nakatakdang oras. Sa makatuwid, ang bawat segundo ng operasyon sa gabi ay isang mapagkukunan na hindi na maibabalik. Ang isang problemang mekanikal, isang bagyo, isang pagkakamali ng tao, ay may epekto ng domino na nakakatakot. Ang balet ng hating gabi ay hindi elegante dahil sa sining. Ito ay tumpak dahil sa desperadong pangangailangan. Malinaw na kalangitan at makanting mga kalsada. Ang kahusayan ay nagreregalo ng mga oras. Kung ang modelong hub and spoke ay ang plano, ang gabi ay nagbibigay ng pinakamahalagang hilaw na material. Espasyo. Espasyo sa langit at espasyo sa aspalto. Sa loob ng araw, ang sistema ng kontrol sa trapiko sa himpapawid ay nasa limitasyon ng kapasidad nito. Pinamamahalaan ang libu-libong mga flight ng pasahero na dapat dumating at umalis sa mga oras ng pangangalakal. Para sa isang kargero, ito ay nangangahulugan ng mga vektor ng paghihintay. Mga hindi direktang ruta upang humiwalay sa trapiko at, ang pinakamahalaga, mga pagkaantala sa lupa habang naghihintay ng puwang para lumipad o isang bakanteng runway para lumanding. Ang bawat minuto na ang isang eroplano ng karga na bukas ang mga makina ay nakatigil, sinusunog nito ang gasolina at ilalamon ang margin ng kita ng kargamento nito. Sa gabi, ang tanawin ay radikal na nagbabago. Ang malaking bahagi ng fleet ng pasahero ay nasa lupa,
Ang mga air traffic controller ay maaring magbigay sa mga kargero ng mga direktang at na-optimize na ruta, madalas sa mas mahusay na mga altitude. Ang mga piloto ay bihirang kailangang bigkasin ang salitang holding. Ang pagdaloy na ito sa himpapawid ay hindi isang luho. Ito ay isang multiplier ng kapasidad. Ang isang eroplano na lumilipad mula Memphis patungong Nueva York sa loob ng 3.5 oras sa halip na 4 dahil sa kawalan ng pagsisikip ay maaring gumawa ng isang dagdag na balikan sa parehong gabi. O payagan na ang bintana ng klasifikasyon sa lupa ay maging mas mahaba ng kaunti. Ito ay purong oras. Gawa mula sa wala. Nanirigalo ng katahimikan ng mga langit. Ngunit ang kahusayan ay hindi natatapos sa runway. Kapag ang isang kargero ay lumanding sa 2:00 ng madaling araw, ang mga truck na naghihintay na kumuha ng karga nito ay nakakakita ng mga highway patungo sa paliparan na disyerto. Walang mga barado, walang mga konstruksyon, walang mabagal na trapiko. Ang kalakal ay maaring dumaloy mula sa bodega ng eroplano hanggang sa isang regional na sentro ng pamamahagi sa isang bahagi lamang ng oras na kakailanganin nito sa 5:00 ng hapon. Ang sinkroniyang ito sa pagitan ng malinaw na langit at bakanting lupa ang nagpapaigsi sa isang proseso na, sa mga kondisyon ng araw, ay kukuha ng doble o triple ng oras sa loob ng mahiwagang bintana na 6 hanggang 8 oras. Ang gabi ay hindi lamang turno ng trabaho. Ito ang tanging konteksto kung saan ang pandaigdigang infrastruktura ng transportasyon ay nag-oopera malapit sa kanyang theoretical na pinakamataas na kapasidad nang walang palagyang preno ng pagsisikip. Ang pisika at ekonomiya ay nagsasama sa dilim. Ang pag-oopera ng isang fleet ng mga eroplano ay isa sa mga pinakamalakas gumamit ng kapital na negosyo sa mundo. Ang bawat paglipad ay isang ekwasyon kung saan ang gastos sa gasolina, ang maintenance, ang mga bayarin sa paliparan, at ang mga sweldo ng crew ay nakikipaglaban sa presyo na maaring singilin sa pagdadala ng 1 tonelada ng karga. Sa larong ito ng mikroskopikong mga margin, ang gabi ay nag-aalok ng 2 makapangyarihan at hindi inaasahang mga kakampi, ang mga ekonomista ng mga paliparan at ang mga batas ng pisika. Sa unang lugar, ang mga pang-ekonomiyang insentibo. Maraming mahahalagang paliparan na batid ang saturasyon sa araw ay nag-aalok ng mga bayarin sa paglapag at paradahan na mas mababa ng malaki sa gabi. Ito ay isang paraan upang makaakit ng negosyo sa mga oras na, kung hindi man, ay patay. Bukod dito, ang mga slots sa oras, ang mga permiso para lumipad o lumanding sa isang partikular na sandali, ay marami at hindi gaanong pinag-aagawan kaysa sa araw. Para sa isang kumpanya ng karga na nagpapagalaw ng daan-daang mga flight gabi-gabi, ang mga naipong diskwentong ito ay nagreresulta sa mga matitipid na $10 milyong taon-taon. Ito ay isang hindi direktang subsidyo na nagpapatakbo sa buong operasyon. Sa ikalawang lugar, kumikilos ang isang tahimik na kakampi, ang atmosfera sa gabi. Pagkatapos ng paglubog ng araw, ang lupa ay nagpapakawala ng init na naipon sa loob ng araw. Ang hangin na malapit sa ibabaw ay lumalamig at sa paggawa nito, ito ay nagiging mas siksik. Para sa isang eroplano, ang siksik na hangin ay isang regalo. Para sa mga makina, ito ay nangangahulugan ng mas maraming oksiheno na available bawat volume na nagreresulta sa isang mas mahusay na pembakaran at isang mas malakas na tulak. Para sa mga pakpak, ito ay nangangahulugan ng mas maraming molekula ng hangin kung saan bubuo ng lift. Ang pinagsamang epekto ay malalim. Ang isang eroplanong kargero ay maaring lumipad ng may mas maraming timbang sa isang mas maikling runway sa gabi kaysa sa init ng tanghali.
O, kung pareho ang karga nito, gagawin nito na kumukonsumo ng mas kaunting gasolina. Sa mga paliparan na may ikling runway o sa mga mainit na klima, ang pisikal na bentaheng ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng isang operasyong posible at isang imposible. Ang pagsasama ng mga kadahilan ng ito, mas mababang gasto sa operasyon at mas mataas na kausayan sa paglipad, ay lumilika ng isang sirkulo ng kabutihan na nagpapatatag sa pang-inibabaw sa gabi. Sa isang industriya kung saan ang gasolina ay maaring kumatawan sa higit sa 1/5 bahagi ng kabuuang gastos, kung saan ang pagbabago ng mga sentimo sa presyo ng kerosene ay maaring bumura sa mga kita ng 1/4, ang mga bentaheng ito ay hindi marginal. Ang mga may-ari ng panggabing highway. Ang pandaigdigang network na ito ay hindi nananatili ng mag-isa. Ito ay teritoryo ng ilang mga titan na ang mga fleet ay nagpipinta ng mga guhit sa panggabing langit. Sa tuktok na may aura ng isang pioneer na nag-imbento ng mga patakaran ay ang FedEx. Ang kanilang super hub sa Memphis, Tennessee ay hindi isang paliparan. Ito ay isang katedral na nakatuon sa pagsamba sa bilis. Gabi-gabi, mahigit 150 sariling mga eroplano ang nagtatagpo doon sa isang perpektong koreografiya. May fleet na hihigit sa 700 eroplano. Sila ang may-ari ng kanilang kapalaran sa lohistika. Nagpapagalaw sila ng average na 6 na milyon at kalahating mga padala bawat araw. At ang kanilang taunang kita ay umaabot sa 80 bilyong dolyar. Ang Memphis ang utak, ngunit ang kanilang vascular network ay umaabot sa higit 220 bansa. Ang kanilang paghahari ay nakabase sa isang simpleng premise. Ganap na kontrol sa mga eroplano, mga piloto at mga hub upang matiyak na ang pangakong bago mag-2:00 ng umaga ay isang dogma, hindi lamang isang posibilidad. Ang kanilang malaking karibal sa loob ng bansa, ang UPS, ay nagpapatakbo sa katulad na filosofiya. Ngunit sa isa pang hindi mapasok na kuta, ang Worldport sa Louisville, Kentucky. Dito, ang laki ay humahamon sa imahinasyon. Ang kanilang gusali ng klasifikasyon ay napakalawak na ang kanilang sistema ng mga conveyor belt, kung iuunat, ay magkakaroon ng haba na mahigit 350 kilometro. Sa bawat oras ng peak, nagpoproseso sila ng 416,000 pakete. Ang bilang ay hindi isang pagkakamali. 416,000 bawat 60 minuto. May humigit kumulang 300 flight araw-araw na nakatuon sa panggabing bintana. Ang UPS ang isa pang gulugod ng kalakalang Amerikano na may kahusayang malapit na sa pagiging robotiko. Sa pagtawid sa Atlantiko, ang tumitibok na puso ng Europa ay tumitibok sa Leipzig, Alemanya. Dito, ang DHL, ang higanteng may pinagmulang Aleman, ay nagtayo ng kanilang pangunahing European hub. Ang kanilang pinaka-nagbubunyag na estadistika ay hindi sa mga tonelada, kundi sa oras. Sa rorok ng gabi, isang eroplano ang lumilipad o lumalanding bawat 70 segundo. Ang Leipzig, ang critical na node kung saan nagsasalubong ang mga daloy ng silangan at kanluran ng Europa, nag-uugnay sa mga merkado mula London hanggang Istanbul nang may presisyong Teutonic. Ipinapakita ng DHL na ang modelo ng panggabing hub ay hindi isang North American eccentricity, kundi ang pandaigdigang pamantayan para sa express logistics. Ngunit sa huling dekada, isang bagong predator ang pumasok sa gubat. Binabago ang ekosistema mula sa mga pundasyon nito. Amazon Air. Hindi tulad ng iba, ang Amazon ay hindi ipinanganak bilang isang airline. Ipinanganak ito bilang isang digital catalog na may pathological na obsession sa instant satisfaction ng customer.
Ang kanilang fleet na nagsimula sa ilang mga inupahang eroplano noong 2016 ay lumalampas na ngayon sa 110 eroplano at hindi tumitigil sa paglaki. Ang kanilang modelo ay hybrid at agresibo. Nagmamay-ari sila ng ilang mga eroplano, umuupa ng iba, at gumagamit ng sariling mga hub, gaya ng higanteng sentro sa Cincinnati, na lumaki ng 68% sa volume sa loob lamang ng 4 na taon. Ang pinaka-disruptive ay ang kanilang pagbabago ng pattern. Habang dati ay mas marami silang lumilipad sa araw upang dagdagan ang mga serbisyo ng iba, ngayon ay halos 40% ng kanilang mga operasyon ay panggabi na. Ang dahilan? Ang kanilang prime na pangako. Upang matupad ang mga paghahatid sa loob ng 1 o 2 araw, kailangan nilang tumalon ang pakete mula sa isang sentro patungo sa isa pa habang ang customer ay natutulog. Ang Amazon ay hindi lamang sumali sa panggabing highway. Nagdadagdag ito ng mga buong linya. Pinipilit na ang bukas ay maging nayon. Ang mga hindi kilalang bayani ng panggabing shift. Sa likod ng bawat perpektong paglapag sa 3:00 ng madaling araw, merong isang kadena ng tao na lumalaban sa sarili nilang biyolohiya. Sila ang mga hindi kilalang bayani ng gabi. Ang piloto na umiinom ng kanyang ikatlong kape sa harap ng isang naiilawang panel sa isang tahimik na cabin. Ang air traffic controller na gumagabay sa 30 eroplano sa isang radar screen sa dilim ng kanyang tore. Ang tekniko na gamit ang mga dalubhasa at malamig na kamay ay nagsusuri ng isang sensor sa labas sa isang bakanting runway. Ang classifier na nagkakarga ng mga kahon sa loob ng 8 oras sa nakabibinging ingay ng hub. Ang kanilang pangunahing hamon ay hindi ang technical na komplikasyon, kundi isang sinaunang kaaway, ang biological clock. Ang bawat silula ng kanilang mga katawan ay sumisigaw sa kanila na dapat silang natutulog. Ang pagkapagod sa mga kapaligirang ito ay hindi lamang pagod. Ito ay isang nasusukat na pagkasira ng mga cognitive function. Ang mga pag-aaral ay matibay. Ang rate ng malubhang operational errors ay tumataas ng hanggang 50% sa panahon ng mga panggabing shift kumpara sa mga shift sa araw. Sa konkretong datos, maaaring magtala ng hanggang 10.5 critical na insidente para sa bawat 100 oras ng panggabing flight, kumpara sa 6.5 sa araw. Ang short-term memory ay humihina, ang reaction time ay humahaba, at ang kapasidad para gumawa ng mga komplikadong desisyon sa ilalim ng pressure ay nababawasan. Upang labanan ang halimaw na ito, ang industriya ay bumuo ng isang agham ng pagpupuyat. Ang mga fatigue management program ay mahigpit at nakabase sa pisyolohiya. Ang mga piloto sa mga transatlantikong flight na may mahabang tagal ay may nakatalagang mga kontroladong idlip sa cabin, kung saan ang isa ay nagpapahinga habang ang isa ay lumilipad, sumusunod sa mga milimetrikong protokol. Sa lupa, ang mga turno ay idinisenyo na may mga obligadong cycle ng pahinga at hinihikayat ang isang halos monastikong hygiene sa pagtulog sa loob ng araw. Mga silid na ganap na madilim, mga white noise machine, pag-iwas sa asul na ilaw ng mga screen. Para sa mga manggagawa sa mga hub, ang mga pahinga ay madalas, at ang mga kapaligiran ay nililiwanagan ng mga ilaw na ginagaya ang spectrum sa araw upang linlangin ang utak. At habang ang panggabing hukbong ito ay nagpapahinga sa bukang liwayway, isa pang batalyon ang pumapalit, ang mga mekaniko at tekniko ng maintenance. Ang kanilang araw ay nagsisimula kapag ang mga eroplano ay nagbabalikan. Sa mga oras ng liwanag, kinakalas, sinusuri, inaayos, at sinisertipikahan nila ang bawat sentimetro ng sasakyang panghimpapawid.
Ang isang Boeing 767 na naghatid ng 50 tonelada ng karga mula Anchorage patungong Chicago ay nangangailangan ng isang masusing pagsusuri bago ang kanyang susunod na misyon sa alas 11 ng gabi. Ang cycle na ito na 24 na oras kung saan ang gabi ay para sa paglipad at ang araw ay para sa paggamot ay ang palagiang pintig na nagpapanatiling buhay sa network. Kung wala ang mga tagapangalagang ito sa araw, ang panggabing fleet ay titigil sa loob lamang ng ilang araw. Ang lihim na mapa ng pandaigdigang karga. Kung makikita lamang natin ang planeta gamit ang mga mata ng isang tagapagdala ng karga, hindi tayo makakakita ng mga bansa, kundi isang konstelasyon ng mga kumikinang na tuldok na konektado ng mga gintong linya ng matinding trapiko. Ito ang mga pandaigdigang pampanghimpapawid na highway, at ang kanilang heograpiya ay idinidikta ng ekonomiya, pisika at politika. Ang rutang pinakamatao sa mundo ay ang tulay sa impapawid sa pagitan ng Asya at Hilagang Amerika. Dito, ang heograpiya ay nagpatao ng isang halos obligadong hintuan, Anchorage, Alaska. Sa unang tingin, ito ay isang malayong lugar. Ngunit sa mapang Great Circle, ang pinakamaikling ruta sa pagitan ng Tokyo at Nueva York ay dumadaan mismo sa itaas ng Alaska. Ang Anchorage ay naging dambuhalang gasolinahan ng Hilagang Pasipiko. Ang mga eroplanong kargero na lumilipad mula Shanghai o Hong Kong ay nagkakarga ng gasolina hanggang sa limitasyon para sa mahabang biyahe. Ngunit hindi sapat upang makarating sa Chicago nang hindi nagpapakarga muli. Lumalanding sila sa Anchorage sa hating gabi. Pinupuno ang kanilang mga tangke sa loob ng 45 minuto at muling lumilipad. Ito ay napakahalaga na ito, ang ika-4 na paliparan ng karga na pinakaaktibo sa mundo. Hindi dahil sa kung ano ang ipinagagalaw nito, kundi dahil sa kung ano ang pinahihintulutan nitong mapagalaw. Pagbaba sa timog, ang Miami International ang pinto ng mga pandama at ng pagmamadali. Ang espesyalidad nito ay ang mga produktong madaling masira na may mataas na halaga. Gabi-gabi, ang mga eroplanong puno ng mga bulaklak mula sa Colombia, mga asparagus mula sa Peru, at tuna mula sa Ecuador ay lumalanding sa mga runway nito. Ang kargang ito ay hindi makapaghihintay. Bawat oras ay mahalaga bago ang pagkasariwa at ang halaga ay malanta. Kinaklasipika at ipinapadala sila ng Miami bago ang bukang liwayway patungo sa mga supermarket at floristeria sa buong Estados Unidos at Canada. Sa Europa, ang Leipzig ng DHL at Frankfurt ng Lufthansa Cargo ay kumikilos bilang mga dakilang tagapamahagi sa kontinente. Mula rito, ang kalakal ay dumating mula sa Asya sa pamamagitan ng Polar Route o mula sa Amerika at kumakalak patungo sa natitirang bahagi ng kontinente. Samantala, sa Asya, ang hindi mapantayang trono ay hawak ng Hong Kong International sa loob ng maraming taon bilang paliparan ng karga na numero 1 sa mundo sa tonelada, na sinusundan ng malapit ng Shanghai Pudong. Ang mga paliparang ito ang mga imbudo kung saan dumadaan ang produksyong elektroniko ng mundo, mga smartphone, chips, mga bahagi na nagpapagana sa mga pandaigdigang linya ng asembleya. Ang datos ay hindi nagsisinungaling. Ang 20 pinakaaktibong paliparan ng karga sa planeta ay humahawak ng halos kalahati ng lahat ng pandaigdigang volume. Ang mapang ito ay hindi nagkataon. Ito ang digital na bakas ng globalisasyon, isang circulatory system kung saan ang dugo, ang kalakal, ay dapat makarating sa bawat organo, ang merkado, sa isang record na oras, at ang gabi lamang ang nagbibigay ng sapat na presyon ng dugo upang ang cycle ay makumpleto bawat 24 na oras. Ang digmaan ng ingay, ang salungatan sa natutulog na lungsod. Para sa bawat taong nakatatanggap ng pakete sa tamang oras sa bukang liwayway,
May isa pa, ilang kilometro mula sa paliparan na nagigising dahil sa malayong ugong ng mga jet engine. Ito ang sakong ni Achilles ng panggabing lohistika, ang polusyon sa ingay. Ang problema ay tumitindi dahil sa pisika ng tunog. Sa gabi, ang hangin na malapit sa lupa ay mas malamig, habang sa isang partikular na taas ay maaring mas mainit. Ang thermal inversion na ito ay kumikilos bilang isang takib na humuhuli at nagdidirekta sa mga sound wave na nagiging sanhi upang maglakbay ang mga ito ng mas malayo at may mas matinding lakas kaysa sa araw. Bukod dito, ang background ng ingay sa kapaligiran ay malapit sa zero. Walang trapiko, walang mga industriya, walang mga tao. Sa katahimikang iyon, ang dagundong ng isang paglipad sa 2:00 ng madaling araw ay hindi lamang basta tunog. Ito ay isang marahas na panghihimasok sa tulog ng libo-libo. Ang labanang ito ay nagpasiklab ng isang digmaan sa regulasyon na may dalawang malinaw na panig. Sa Europa, ang pagiging sensitibo sa kapaligiran at ang karapatan sa pahinga ay prayoridad. Ang mga paliparan gaya ng Frankfurt ay may mahigpit na mga pagbabawal sa mga operasyon sa pagitan ng 11:00 ng gabi at 5:00 ng umaga. Sa Netherlands, sinubukan ng gobyerno na bawasan ang mga panggabing flight sa paliparan ng Amsterdam Schiphol mula 32,000 hanggang 27,000 bawat taon. Isang hakbang na nagdulot ng isang formal na diplomatikong protesta mula sa gobyerno ng Estados Unidos na nangangatwiran na ito ay sasakal sa transatlantikong kalakalan. Para sa Europa, ito ay isang ekwasyon ng kalidad ng buhay laban sa kahusayang pang-ekonomiya. Sa kabilang panig ng karagatan, sa Estados Unidos, ang pilosopiya ay tradisyonal na mas maluwag. Binibigyang diin ang kalakalan. Ang FAA ang nagreregula sa mga antas ng ingay, ngunit bihirang magbawal ng mga operasyon. Gayunpaman, ang galit ng mga mamamayan ay napakalaki. Sa Chicago O'Hare, ang isang taon ay nagdulot ng 37 milyong mga reklamo sa ingay na naitala. Ang presyon mula sa mga komunidad ay pumupuwersa ng mga pagbabago. Ang pintig ng pandaigdigang ekonomiya at ang nawawala sa araw. Sa huli, ang mga pandaigdigang bilang ay nagpapakita sa atin ng tunay na saklaw ng panggabing pintig na ito. Taon-taon, mahigit 65 milyong tonelada ng karga ang bumabagtas sa mga langit. Ang halaga ng kalakal na ito ay lumalampas sa $6 na trilyong na kumakatawan sa halos 35% ng kabuuang halaga ng pandaigdigang kalakalan sa kabila ng pagiging mas mababa sa 1% sa volume. Sinasabi nito sa atin ang isang bagay na mahalaga. Ang lumilipad ay ang mahalaga. Ang urgent, ang hindi makapaghihintay. Isipin sa isang sandali na ang network na ito ay tumigil. Sa loob lamang ng 24 na oras, ang mga kahihinatnan ay magiging isang agarang chain reaction. Ang mga parmasya at mga ospital ay magsisimulang makapansin ng kawalan ng mga espesyalisadong gamot, mga reagent para sa mga pagsusuri at mga medical na bahagi. Ang mga linya ng produksyon ng mga sasakyan, telepono at mga computer sa iba't ibang kontinente ay titigil dahil sa kawalan ng isang solong critical na bahagi na hindi dumating sa tamang oras. Ang mga pantalan ay magsisimulang mapuno ng mga container na ang urgent na nilalaman ay hindi nakatalon sa pila sa pamamagitan ng himpapawid. Ang e-commerce ay papasok sa krisis ng tiwala na may milyon-milyong pangako ng paghahatid na hindi natupad. Sa loob ng 72 oras, ang pakiramdam ng kakulangan at pagkagambala ay magiging pandaigdig.
Ang network na ito ay hindi isang serbisyong panluho. Ito ang central nervous system ng modernong ekonomiya. At ang pintig nito ay nang hindi na mababago panggabi. Ang konklusyon ay hindi matatawaran. Ang mga eroplanong kargero ay hindi lumilipad sa gabi dahil sa kapretsyo o dahil sa isang simpleng bentahe sa kompetisyon. Ginagawa nila ito dahil ang araw ay walang kapasidad para sa kanila. Ang araw ay kulang sa tahimik at tuloy-tuloy na oras na kailangan para sa koreografiya ng hub. Kulang ito sa espasyo sa himpapawid at sa lupa ng walang mga pagsisikip. Kulang ito sa pisikal at pang-ekonomiyang kahusayan. Ang ating kolektibong pangangailangan para sa instantaneidad ay lumika ng isang halimaw ng presisyon na maaari lamang pakainin sa kadiliman. Ang gabi, sa makatuwid, ay huminto na sa pagiging isang panahon ng pahinga para sa mundo. Ito ay naging pinakamahalagang turno ng trabaho. Ang turno kung saan itinatayo ang bukas sa literal na kahulugan, bawat pakete sa bawat pakete, habang ang planeta, sa malaking bahagi nito, ay natutulog. Ito ang panghuling paradoha ng ating panahon. Upang mabuhay sa isang mundo ng nakasisilaw na kabilisan, lubos tayong umaasa sa nangyayari kapag hindi natin nakikita. Sa susunod na marinig mo sa malayo, ang mahinang dagundong ng isang eroplano sa gitna ng gabi, hindi na ito basta ingay lamang. Ito ay magiging tunog ng isang gear sa pinakakomplikadong makina na nagawa kailanman. Isang makina na nagpapagalaw sa mundo habang ikaw ay nagpapahinga. Naisip mo na ba ang laki ng paralelong sistemang ito?